Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating hardin ng panalangin. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming po salamat sa gabing ito. Kami po nagpapasalamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong biyaya, sa inyo pong habag, sa inyo pong pag-ingat sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Kami ngayon ay lumalapit, Panginoon, upang magpuri sa inyong pangalan. Humingi, Panginoon, ng aming pong mga kailangan, Panginoon, sa araw-araw. Kami, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Patuloy niyo po kami linisin at gawin niyo po kaming karapat-dapat sa aming panalangin. Muli, Panginoon, kami po nagpupuri sa inyong pangalan. Kayo pong maitaas, kami pong mababa. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo tumungo sa ating mga prayer request, umawit po muna tayo ng Sa Hardin. Verse number 3. Tunay na nasisiyahan puso ko sa pananalangin. Sumanit kaniyang pinahahayo ako sa nasasadili. Puso'y nangungusap siya, aniya ikaw ay akin. Ang galak na aking nadarama, tunay at walang maliw. Awitin naman po natin ang may kagalakan akong naglilingkod, or in the service of the King. May kagalakan akong naglilingkod kay Jesus na manunubos. Puso ko'y payapat, laging may dugon sa aking paglilingkod. Sa aking paglilingkod, ang lahat ihahandog. May tuwang biyayang dulot ang sa halin ng lingkod. Verse number 2. May pagsubok na dumaratal, iwasay ang kalooban. Dahil ang aking pinaglilingkuran ay ang haring marangal. Sa aking paglilingkod, ang lahat ihahandog. May tuwa't biyayang dulot ang sa hari ng lingkod. Verse number 3. Buhay ko't lakas ngayong ihahandog
number 4. Si Jesus ang lagi kong kaarambay, siya'y matibay kong panggulang. Ang pangako niya sa akin Tatamnan bawat oras at araw. Sa aking paglilingkod, ang lahat ihahandog. May tuwa't biyayang dulot ang sahaling maglingkod. Thank you, Brother Sam, sa aking mga anak na tumutugtog at sa mga panalangin po na pinapadala ng bawat isa. Maraming salamat po at sa araw po na ito ay binabati ko rin po ang aking kapatid na Ate Beulah. Siya po ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ngayon po ay October, ano ba ngayon? 6, Okay. Marami po tayong ipagpe-pray sa Panginoon, lalo na po ang may mga karamdaman. Again, magandang gabi po sa ating lahat at nakita ko po ang pangalan po ng ating kaibigang Pastor Virgilio Pansakala at magandang araw po sa inyo, Pastor Virgilio. At maging sa mga kaibigan po natin sa kanilang mga lugar. Ang ating pong prayer meeting po ay ginawa muli natin dito sa Marikina sapagkat ang ating pong kuryente sa gabi ay kulang pa po doon dahil nga po nagkaroon ng malakas na ulan at naapektuhan po yung linya ng ating ilaw sa church. So, meron lamang po tayong gawain doon sa morning ng Sunday pero sa gabi ay hopefully this week ay maayos na po natin. Alright, happy birthday again kay Ate Beulah at kasabay niya po si Joshua Saren, ang anak po ni Kuya Mar. And Irene Careso sa October 9, tama? And Cyril Escobar sa 8. And Pastor June Rosare, ang kanya pong selebrasyon ay 1 linggo po. Kaya kung kayo po ay mapapansin niyo po, siya po ang pastor ng Blessed Hope Baptist Church diyan po sa Valenzuela. Okay? And then ang ating pong mga pasasalamat, ang another year for Ma'am Sheila, sa kanyang panibagong taon na hinaharap sa kanyang buhay at siya po ay nagdiwang ng kanyang kaarawan. And then si Sister Jenny, yung kanyang pinapasukan, yung kanyang mga amo ay nagpositibo. Kaya siya po ay napilitan din mag-swab test pero salamat sa Panginoon siya po ay nag-negative. So yan po ang ating pasasalamat sa Panginoon. And then sa October 31 naman po ang ating kaibigan si Pastor Edwin Kimno. Taga Kogyo po ito at ating pong ipag-pray ang kanyang nalalapit po na anniversary diyan po sa Kogyo Baptist Church. At pag-pray po natin yung kanilang preparasyon na ginagawa. Sama rin po natin sa panalangin ang comfort, mga pamilya po na naulila, ang Aguilar family, sa pagpanaw po ni Lit Aguilar, ang Gonzales family, ang Sumang and Chua family, ito po ay pamangkin sa pinsan ng Preacher Gary, sa pagpanaw ni Michael Gonzales. And then si Nanay Luz Ramos, na isa sa mga pilar ng MIBC Marikina, ako po ay talagang naging saksi sa kanyang kasipagan at katapatan sa Panginoon. Alright? Ayan, Sean. Okay lang, okay. And then Marisa Sudyam, ang Sudyam family. Maging ang Belen family, ito po ay kamag-anak nila Brother Wilson, ang pagpanaw naman ni John Philip Belen. And then ang ating kaibigang pastor na kinuha na ng Panginoon, ito po ay taga Naga Camarines Sur. Ang Pastor Don Taday, ang kanya pong church at ang kanyang pong pamilya na naiwan. So pag-pray po natin ang comfort ng Diyos sa kanila. Maging ang naapektuhan din po ng ating COVID. Ang pamangkin po ni Ma'am Joyce na si Kevin Bihasa, pag-pray po natin. At asymptomatic. Praises din dahil nag-negative ang swab test. So, purihin ang Panginoon kay Kevin. Anak po ito ni Ate Sally.
kapatid po ni Ma'am Joyce. At si Rhea and Ronald Sudyam, nagpositibo rin po ito sa COVID. Ito po yung pinapasukan ni Sister Jenny. Pag-pray po natin, si Rhea and Ronald Sudyam. And then Oscar Gomez, ito po ay estudyante natin. Estudyante ba to? Ito yung lolo. Okay, na ni-request po ni Irene Joy Palye at si Elijah Santos. Okay, yung estudyante po natin. Si Oscar and Elijah. Pag-pray po natin ang mga batang ito. And then, sama po natin sa panalangin ang aking Uncle Isaac na meron din pong mabigat na ubo at ang kanyang pong plema, ang Uncle Isaac Digan. At mamaya po, mapapakinggan po natin ang ating tanging bilang na ipagkakaloob po ng Christian Baptist Church sa pangunguna po ng Reverend Ronald Tan at sila po ang magbibigay ng tanging bilang sa atin. Pag-pray po natin ang Digan family ng Ate Ruth, aking pinsan po ang Uncle Isaac and Tita Hobita Digan. And then para po sa ating mga brethren abroad. Magpasa ko. Okay. Sick brethren. Pray natin patuloy ang Kuya June Santos. Ayan, at lagi po natin siyang naaalala. Hindi ko alam kung siya po ay nasa Marikina o nasa kanyang lugar na po doon sa probinsya. June Santos, ang ma'am baby po ay si Efren and Lydia Inocencio. Patuloy nating isinasama sa panalangin at lagi po silang nating nakakasama sa ating online services. Si Fabio Felipe na meron pong colon problem. Si Gian Paldeng na meron pong leukemia. Ito po ay 14 years old. Ang Pastor Russell Cabarubias, ang ating pong kaibigang pastor sa Davao. Pag-pray po natin ang kanyang kalusugan. Meron po siyang pneumonia. Ang Doktora Palitang, asawa po ng Pastor Reuel ng San Mateo Baptist Church. Pag-pray po natin ang kanyang kidney failure at ang kanyang asthma po. At talagang mabigat po ito. Stage 4 ang kanya pong illness. Pag-pray po natin. Maging ang aking bayaw na si Rolando Santiago na ang kanya pong result ay hindi po maganda. So pag-pray po natin na mag-miracle ang Panginoon at this week ay mabisita po natin para po mabigyan po natin ng moral support and spiritual request para po sa kanya. At panalangin po natin ang aking pong bayaw, Rolando Santiago. Minda Belen, meron po itong breast cancer, ang pamilya po ng Brother Wilson and Mami Carlota. Precious Bigonia, meron pong leukemia. Ito po ay anak ng isang pastor sa Ilocos, ang Pastor Bigo. Okay, Bigonia. At si Nanay Lourdes Mercalessia, yung kaibigan po ni Dondon, si Udon, yung kanyang kaibigan, na meron pong na-diagnose na stage 4. Yung anak po ito, yung anak na stage 4, 4 years old only, Nako, grabe, 4 na taon, pero stage 4 na yung kanyang cancer. Ano kaya ang particular na cancer ito? Alamin po natin. Ang Sister Dang, si Nati Balon, meron po siyang sick and still recovering from sickness. Prayer for health and financial provision. Again, kay Mami Dang, si Cora Jose, continuous healing from illness also. Ito po ay auntie ni Sister Dang, dyan po sa Dasmariñas, Cavite. Nandun ako ng isang araw, At si Eliza Rojas, improved ng kanyang immune system. Ito po ay pamangkin ng Sister Dang. Si Marife Kakam, na nilalapit po ni Ma'am Baby Villamiel, na meron din pong cancer. At ang aking pong kaibigan na si Janjahari Manalo, pag-pray po natin ang kanyang may bahay, ang kanyang pong anak, maging ang kanila pong probisyong pananalapi at siya po ay humihingi ng panalangin sa inyong lingkod. Ito po ay kaibigan natin na na-meet sa online na nabilan po natin ng swimming pool. Okay, kung bakit po tayo nagkaroon ng baptism kahit na meron tayong pandemya, nag-acquire po tayo ng portable swimming pool at sa kanya po natin to nakuha. And then, brethren abroad,
Sama po natin sa panalangin ang mga mahal natin sa buhay, ang ating mga kamag-anak, ang mga brethren abroad natin. Isa na po dyan ang Brother BJ and Sister Mate na nasa Canada, Brother Joey Digan and Sister Alma, ang kanya pong mga anak na nasa UK, ang Preacher Gary Chua and family, Sister Dan na nasa US, and Sister Ami Kayabyab and family na nasa Spain, Marjorie Vicente, ito po ay magulang ng isa sa mga young people po natin sa Silangan na nasa Saudi Arabia, Doktora Marilyn Kabantog na nasa US of A, Mary Ann Santos na nasa Saudi Arabia, ito po ay anak po ng Coach Nick, at Preacher Jonathan Shapno, siya po ay nasa karagatan naman sa ating manglalakbay sa dagat, and Dr. Ivan and Dr. Mina Chua na nasa Taiwan at nakabase rin po sa US of A. Alan Castillo, New York, USA. Ito po ay ang kapatid ng ating Sister Dang, ang Brother Gilbert and Sister Sharon nasa Singapore, and Ryan Clemente and Jane Clemente na nasa Kuwait. At sama po natin sa panalangin ang mga online services ng ating mga gawain, ng mga churches. Isa na po dyan ang ating mahal na bishop, ang kanyang Feasting on the Divine Verses, ang ating Pastor Greg Peralta na meron din pong online services sa kanyang dalawang pastor, maging ang Pastor Cornelio Datur, ang kanyang kaagapay. Ito po ay tuwing Lunes, MWF ba yon? Okay, MWF po yan, ng alas 8 ng gabi. Kaya mamaya meron po siyang online ministry. At yung kanila din pong paghahanda sa kanilang World Missions Conference. Ito po ay ang gagawin sa Cavite po, no? October 30. Yan. Ang inyong pong lingkod ay naimbitahan na maka-witness po ng kanila pong gawain na World Mission. Ate Shalom and Kuya Marvin, pag-pray po natin ang kanila pong work, ang kanila pong talagang ginagawa sa araw-araw, yung pag-iingat ng Diyos, at yung kalakasang pisikal, lalo na po yung kanilang buhay espiritual. Alright? And then, at Nanay Lydia Inocencio. Okay, praises sa unti-unting paggaling. Opo, salamat sa Panginoon. Nanay Lydia Inocencio. Ayan. So, yan lamang po ang ating mga ilang panalangin sa Panginoon. At ating pong binigyan ng diin ang mga may karamdaman at yung mga malalayong mga mahal natin sa buhay. Ano po? At at this time, ating po mapapakinggan ang choir po ng Lano Christian Baptist Church ng Caloocan City sa pangunguna po ng Pastor Tan, Ronald Tan. Okay, please. Glory
Praise the Lord. Maraming salamat po, pinsan, sa aking pinsan na si Ruth Digan. Sila po ay, ang choir po nila ay tinawag pong The Sower Choir. Ano po? At salamat sa kanilang pong pagmiministeryo sa atin. Bow down your knees and worship the Lord. Salamat sa Diyos sa mensahe po ng awitin. Nakita ko rin si Daniel, ang aking pong pinsan din. At sana magkaroon ako ng mga pangalan para mabati ko rin silang lahat. Anyway, maraming salamat po. At tutungo na po muna tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay continuation ng ating pag-aaral, Josiah, the 18-year-old king. Buksan po natin 2 Chronicles, chapter 34. Second Chronicles, chapter 34. From verse 14 to 19, Josiah, the 8-year-old king. Yan po ang pamagat. At basahin po natin uli. Sabi po dito, and when they brought out the money that was brought into the house of the Lord, Hilkiah the priest found a book of the law of the Lord given by Moses. And Hilkiah answered and said to Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. And Hilkiah delivered the book to Shaphan. Verse 16, and Shaphan carried the book to the king, and brought the king word back again, and saying, all that was committed to thy servants, they do it. And they have gathered together the money that was found in the house of the Lord, and have delivered it into the hand of the overseer and the hand of the workmen. Verse 18, then Shaphan the scribe told the king, saying, Hilkiah the priest had given me a book. And Shaphan read it before the king. Verse 19, and it came to pass when the king had heard the words of the law, that he rent his clothes. Sa pang-apat po na ating outline, the penitence of Josiah and the people. Nung una po ay the posterity of Josiah. That's number 1. Ito po yung ating outline nung Sunday. The posterity, yung kanya pong lahi, yung kanya pong pinanggalingan. Bago sa kanya, meron pong naghari na si Hezekiah. At sumunod si Manasseh. Sumunod si Amon. At sumunod na po siya. Manalangin po muna tayo at humingi po tayo ng karunungan sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa ako ay inyo pong itago sa inyong krus at makita po ang inyong biyaya. Huwag po ang aking kapintasan, ang kamalian, kundi ang inyo pong kapangyarihan. Ang aking panalangin, dakilang Diyos, ay abutin niyo po ang bawat isa. Sa ganitong kaparaanan, Panginoon, ay patuloy pong dumaloy ang inyong pangungusap sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu. Hawakan niyo po ang mga loved ones po namin, ang mga members, ang mga mananampalataya na nasa kanilang mga tahanan. Patuloy po ang aking pagsusumamo, ang inyong pagkilos sa buhay po ng inyong lingkod, maging sa inyong mga anak. I-bless po ninyo ang online ministry, ang aming hardin ng panalangin, ang midweek service, Panginoon.
Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. The posterity of Josiah. Yan po yung una. Sapagkat ang background po, nakita natin na ang kanyang pinanggalingan hari, nung una pa lang kay David ay talagang pinili ng Panginoon after God's own heart. Pero yung mga sumunod ay naging evil king na po. At dito po nahati ang kingdom. Nagkaroon ng northern and southern. The Judah and the Israel. Ano po? At may mga kanya-kanyang hari po yan. Sapagkat nung mga panahong yan, talagang naghahanap ng hari ang mga tao at gusto nilang katulad ng mga hentil, may namumuno. Pero sabi sa kanila ng Panginoon, pag humingi kayo ng hari, ganito mangyayari sa inyo. Magiging alipin kayo. Ang inyong mga anak ay magiging sunod-sunuran. So, doon pa lang, may warning na ang Diyos. So, bago kay Josiah, kita po natin na si Hezekiah and then si Amon o si Manasseh ay hindi po naging mabuting hari. At sa kanyang pangunguna, sa kanyang pamumuno, yung tabernacle o yung templo ng Diyos ay binaboy ni Manasseh. Nagtayo ng mga groto, nagtayo ng mga molten images diyan sa loob mismo. At ang sabi po diyan, mismong yung kanyang mga anak para ma-please niya yung kanyang mga inaalayang mga Diyos-Diyosan, yung kanyang anak mismo ay pinatay niya at pinadaan sa apoy. Kaya nakakalungkot po yung kanyang pagiging hari. Ang sabi po ng verse 6 ng 2 Kings, he made his son pass through the fire and observe times and use enchantments and dealt with familiar spirits and wizards. Bilhin ninyo, yung mga madidilim na bagay na pangdemonyo, yung mga nakasalalay sa satanismo, sa mga cults, ginagawa po niya. At ito po ay mismong nagaganap sa loob ng templo ng Diyos. Nang nawala na po siya, sumunod ang kanyang anak na si Amon, 2 taon lang ang kanyang pangunguna, ang sabi po ng 2 Kings 21:20, and he did that which was evil in the sight of the Lord as his father, Manasseh. More, ang sabi yan, more and more, he trespassed more and more, mas higit pa yung kanyang ginawa sa kanyang tatay. Pero ang naging kapalit po niyan, ang mga tao, yung kanyang mga nasa paligid ay pinatay siya. Ano po? At dito na nga po, nakita natin na nawala na itong dalawang hari at ang ipinalit ay si Josiah na kahit na sa kanyang murang edad ay ginampanan niya ng isang mas mabuti at merong takot sa Panginoon. Now, ito na po, the penitence of Josiah and the people. Ano pong ibig sabihin ng penitence? Ito po yung being sorry for one sin. Nabagabag ang kanyang sarili. Bakit po? Dahil sa kanilang paglilinis, sa kanilang pong ginawang revival, yung kanilang ginawang pong massive reform and massive repair and repentance, mga kapatid, mas lalo siyang naantig yung kanyang puso. Bakit po? Ang sabi po dun sa binasa po natin, sa kanilang paglilinis, sa kanilang pagre-repair ng templo ng Diyos, may nakita po sila at nabasa po natin sa verse 14. And when they brought out the money that was brought into the house of the Lord, Hilkiah the priest, ano po yung nakita niya? For how many long years, mga kapatid, mga kaibigan, hindi ito ginagamit at ito po ay naitabi o itinago na dapat naging gabay nila at naging batayan nila para pagpalain sila ng Panginoon. Ano po itong nakita nila? They found the book. The book of the law was found. Mga kapatid, sa mahabang panahon nakatago ang banal at utos ng Diyos. Yung mismong magiging gabay nila, yung magiging yung pinaka-blueprint ng kanilang pagtatagumpay. The penitence of Josiah is that yung significance ng Scripture, mga kapatid, that's number one. The significance of the Scripture. Ano po ito? Ano po yung kahulugan ng batas na ito? Binanggit po diyan, the law of the Lord was given by Moses.
So may alam itong mga priest na ito, yung scribe na si Shaphan at maging si Josiah at his very young age, alam niya about the book of the law. The Pentateuch, the first 5 books of the Old Testament. The significance of the scriptures is that ito yung binigay ng Panginoon para sa kanila, para sila'y pagpalain. Kaya ang sabi po dito, nang makita ito ni Hilkiah, ang sabi po diyan, and Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. Ang ginawa ni Hilkiah, dahil si Shaphan ay scribe, siya yung nagsusulat ng mga nagaganap sa kanilang paligid, siya yung nakakaalam ng lahat ng batas, mga kapatid. Mga kapatid, ang nakita natin dito, yung significant nito sa buhay nila at sa mga magaganap pa sa kanila. Mahalaga po ito sa kanila sapagkat alam nila na ito po ay holy. Ito po yung kinatatakutan ng mga tao na kapag ikaw ay nasa mali, may kahatulan. For how many long years, sa mahabang panahon, hindi po ito inilalabas. Ito po'y nakatago. Nakalagay lang ito sa isang lugar na hindi po sila aware. At ang kanilang sinusunod ay ang mga Diyos-Diyosan. Sa Exodus 34, makikita po natin na 2 beses na ibinigay yung tablets na yan. At ang sinabi ng Panginoon, itago yan at iyan ay mag-observe sila sapagkat kung sila ay sasamba sa mga graven image, sa mga molten images, ang sabi ng Panginoon, I am a jealous God. At akin pong bibisitahin, ang sabi niya, keeping mercy for 1,000 and forgiving iniquities, transgression, and sin, and that will by no means clear the guilty. Ang sabi ng Panginoon, kapag kayo ay hindi tumalikod dito, visiting the iniquity of the fathers upon the children and upon the children's children unto the 3rd and to the 4th generation. Kaya nga po, from the beginning, mga kapatid, mga kaibigan natin, na ayaw ng Panginoon na merong pong ibang Diyos. Wala na pong dapat, kundi siya lamang po. So the significance of the scripture, mga kapatid, mahalaga ito sa kanila sapagkat ito ang kanilang guidance. Sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya at bilang isang bansang pinili ng Panginoon. Ano ang significance ng pangangaral ng salita ngayon? Ano po ang kahalagahan nito ngayon sa inyo? Para sa akin at sa aking pamilya. Sa church, ano ang significance nito kung wala ang book of the law? Salamat sa Panginoon. Kompleto na ito. We have the 66 book, the Old Testament and the New Testament. Nung araw sa Old Testament, basta binanggit ang law of the Lord, mga kapatid, wala pa namang Bible noon, hindi pa nakakompile, wala pang 44 mga writers na pinili ang Diyos, pero may mga scribe na nagsusulat. Mahalaga na sa kanila yung Pentateuch, the first 5 books of the law. How much more ngayon na kinumpleto na ng Diyos? Sana po makita po natin ang relevance nito, ang importance nito sa buhay po natin. Na kung wala ang salita ng Panginoon, wala rin po tayo. So the stigma, that's number 2, the shame of the people of Israel and Judah. Ano po yung shame of the people nung ito po ay marinig, binasa sa harapan ng hari? Mga kapatid, nahiya si Josiah. Ano pong ginawa niya? Ang sabi po dito sa binasa natin, verse 19. And it came to pass when the king had heard the words of the law that he rent his clothes. Bilhin niyo po, nung marinig niya at binasa ni Shaphan, the scribe, sa harapan niya yung batas, mga kapatid, para siyang binuhusan ng tubig. Para siyang in awe, yung kanyang jaw ay biglang bumaba. Parang nag-drop down yung kanyang jaw. Nagulat siya. Kaya ang sabi rito, go and inquire of the Lord for me, for them that are left in Israel and in Judah concerning the words of the book that is found. Nung ito po ay marinig ni Josiah, mag-inquire pa tayo. Merong prophetess ng mga panahong ito. At ang sabi ng prophetess, yung propeta,
For great is the wrath of the Lord that is poured upon us. Marami tayo palang hindi ginagawa. Since sa panahon ni Manase, yung aking lolo, at ni Amon, yung aking tatay, for how many long years hindi natin ginagawa ang batas na ito? Ang sabi ni Josiah, great is the wrath of the Lord that is poured upon us, because our father have not kept the word of the Lord to do after all that is written in this book. Nung marinig ni Josiah, sabi niya, naku po, ang laki ng pagkukulang natin. May kahatulan pala tayong haharapin sa Panginoon. So the stigma and the shame of the people, doon nila na-realize, habang nire-repair nila yung templo, marami silang binubuo, marami silang tinitibag ng mga molten images doon sa templo. Kasi nandun din yung alam nyo ba si Solomon nagtayo din ng graven image sa loob ng templo ng Diyos. Isa yan sa mga sinira ni Josiah. Pag bumatras po kayo ng pagbabasa, napakadami nakasinira at binasag. Dinurog po nila yan. Now, ano po ba ang result of losing the law? Ano po ba ang magiging resulta kapag wala sa iyo ang salita ng Panginoon? Kapag wala ang batas na ito sa iyo? Knowledge of the truth was lost. Yung katotohanan mawawala po. Our people, our child, the nations will become blind. True religion will pass away. Yung totoong relihiyon, lilipas. The services of the churches or the temple will cease. Hihinto po if we will neglect the book of the law. Ang sanctuary ng Panginoon will be polluted. Mabababoy. At nangyari nga po yan sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Di ba? Pagdating niya dun sa templo, ano nakita niya? Ginawang tindahan yung harapan. Andun, nagkatipon-tipon ng mga magnanakaw. At ang mabigat, that pollution, that polluted things na nagaganap sa sanlibutan ay nagaganap na sa loob ng church. False religion came in like floods, and the land was full of idols. This is the result of losing the law. This is the result kapag wala po ang salita ng Panginoon. Crimes and violence and deeds of oppression abounded everywhere. Kapag wala ang salita ng Panginoon, magaganap ang maraming kriminalidad. Heinous crime, immorality will become rampant kapag wala ang batas, ang salita ng Diyos. Misery and final destruction will be followed. Kaya nung ito po ay marinig ni Josiah, maghanap pa kayo ng pwede pang mag-interpret at bakit ganito. Ang sabi nung propeta, merong delubyo, merong wrath of God na magaganap sa bayan ng Israel. Pero dahil ikaw, ang sabi diyan, ikaw na hari, Josiah, hindi ka makakasama diyan. Ikaw mismo. So nagkaroon po ng sincere repentance. Ito po yung pangatlo, of the king and the people. Nagkaroon po ng totoong repentance sa panahon po ni Josiah. At naibalik po yung kanilang pag-alaala ng Passover na matagal nilang hindi ginagawa. There was a significance of the scripture, the shame of the people of Israel or the stigma. And there was also a sincere repentance of the king and the people when they heard about the book of the law. So mga kapatid, magsisi po tayo. Sinimulan ng hari na si Josiah para magkaroon po ng great revival sa bayan ng Israel. There was a sweet revival in Israel. That's number 4. Ang sabi po ng verse 33, and Josiah took away all the abomination. Kasi po, nagsisi sila eh. Hinapak ni Josiah yung kanyang damit.
At ang ginawa po ni Josiah, tinawag ang lahat ng leader sa kanyang buong kingdom. At ito po ang kanyang sinabi, "And Josiah took away all the abomination out of all the countries that pertained to the children of Israel." Pero nyo kasi, ang sabi ng Panginoon, lahat ng dadaanan ninyo, yung mga Jebusites na yan, yung mga Amorites na yan, may mga Diyos-Diyosan yan. Pag binasa nyo po ang Exodus 34, lahat yan tatalunin ninyo, pero mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan ng mga yan. Baka mahawa kayo. Hanggat maaari, huwag kayong kukuha ng mapapangasawa nyo sa kanila. Ang ginawa ni Josiah, mga kapatid, ang sabi rito, he took away all the abomination out of all the countries that pertained to the children of Israel. Yung mga nakuha ng mga Israelites, inalis ito. And made all that were present in Israel to serve, even to serve the Lord their God. Ang sabi po dito, and all his days they departed not from following the Lord, the God of their fathers. Bakit po kaya sa huling puntos natin ay naging sweet revival sa Israel? Sapagkat binanggit po ng 2 Chronicles 34:27, ang sabi po diyan, because thine heart was tender, and thou didst humble thyself before God. Ito po yung sinasabi ng propeta, bakit ka pinakinggan ng Panginoon sa panalangin mo, Josiah? Bakit ka naging matagumpay sa pamumuno mo? Bakit sa edad mong yan, nagawa mong ibalik ang mga tao sa Panginoon? Why it becomes sweet? Because thou hast, ang sabi rito, thine heart was tender, and thou didst humble thyself before God. When thou heardest His word, nung marinig niya yung book of the law na binabanggit ni Shaphan, ang sabi dito, when thou heardest His words against this place, and against the inhabitants thereof, 2 Chronicles 34:27, and humblest thyself before me. Ang sabi diyan, and didst rent thy clothes, pinunit mo yung damit mo, and weep before me. I have even heard thee also, saith the Lord. So naging mabangong samyo ang kanyang ginawa, ang kanyang mga panalangin, sapagkat siya'y nagpakumbaba. Hiningi niya ng tawad ang ginawa ng kanyang mga loved ones, ng kanyang mga magulang, para wag silang parusahan. Dahil sa buhay ng batang ito na si Josiah, mga kapatid, nagkaroon ng muling pagbabalik ang bayan ng Israel. Kapag wala po ang katotohanan at hindi po natin narinig ang salita ng Panginoon, we're in jeopardy. Tayo po ay nasa kapahamakan. And I challenge all the Silangan people na sinasabi ko sa inyo, yung buhay na meron ang pamilya natin ay pwede po itong mabago kahit tayo po ay isang bata pa lamang. Sa tulong at biyaya ng Diyos, tayo po ay humingi ng karunungan, ng biyaya na magpakumbaba sa Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patawarin ng Diyos ang ating mga magulang. Mamagitan tayo sa Panginoon at sabihin natin, Panginoon, patawarin niyo po ang aking pamilya. Patawarin niyo po ako. Dito na po magtatapos ang ating mensahe, Josiah, the 8-year-old king, the posterity of Josiah, the precedents. At makita rin po natin yung the purging and the penitence of Josiah. Kaya ang sabi ng Biblia ay wala nang katulad niya na naghari. Katulad niya ay siya yung pinakahuling naging mabait na hari. Manalangin na po tayo at pasalamat tayo sa Diyos sa mga nailapit na kahilingan. Let's pray.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa mensahe na aming napakinggan. Kayo lamang po ang pwedeng magtuwid ng aming madilim na karaan. At kung kami man ay nasa katotohanan na, huwag kaming maging pamilyar o maging manhid pagdating po sa kamalian. Huwag po naming tanggapin lamang na gano'n na, kundi manindigan kami pagdating po sa katotohanan. At kung hindi namin ma-identify ang mali at tama, magiging immune na kami, na hindi na kami natatablan ng kamalian. Yung bang kahit sabihin na yung i-correct ka na parang okay na. Hindi ka na naaantig. Manhid na yung puso mong tumanggap ng katotohanan. But when Josiah heard the truth, the law of the book of the law, he rent his clothes. Kaya siya merong tender heart. God wants us to be cut from sin, to be cleared, and to be clean from sin. Para ang mabangong samyo na binibigay natin sa Diyos ay maging katanggap-tanggap. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa mga kahilingan ng mga kapatiran po namin, ng mga kaibigan. Maraming salamat po sa mga nagdiriwang ng kanilang birthday. Tuloy niyong i-bless ang aming mga loved ones. Aking pong ilalapit ang mga elders po namin, ang Nanay Elvie Rivas, ang Tatay Efren, Nanay Lydia Inocencio, patuloy niyo pong hawakan ang kanilang kalusugan. Maging ang Nanay Rosa Gutierrez, ang Ma'am Baby Villamiel. Dalangin ko, dakilang Diyos, maging ang Nanay Lourdes Mercalessia. Hawakan niyo po ang Tatay Ferdy, ang Nanay Amihan, ang aking pong Uncle Isaac, and Tita Auntie Hobita. Ang karamdaman po ng aking uncle ay hawakan niyo po ang kanyang ubo na mawala na po ito, kanyang mabigat na plema. Kahabagan niyo, Panginoon, ang buhay ng aming mga elders. Sana po ang si Nanay Dory Santos, Nanay Dory Esguera. Hawakan niyo rin po ang Tatay Tony and Nanay Chideng Chua. Nalapit ko po ang Nanay Norma Castillo, ang aming Ima Zenny Paras, ang Kuya Nick, Coach Nick, and Sister Lily Santos, ang Ma'am Susan Orara, ang Kuya Frank and Sister Percy Zapata, ang Nanay Evelyn Kekep. Hawakan niyo po ang Preacher Renato and Sister Esther Orhino, ang Preacher Pete Magat, ang Nanay Nati de la Paz, ang Nanay Linda Gesmundo. Patuloy niyo pong patatagin at palakasin ang mga immune system ng aming mga katandaan. Malapit din po kami, Panginoon, sa mga prayer request ng mga kapatiran, ang mga business, Panginoon. Ang GFM Philippines sa pagsisimula po nito at mga preparasyon, maging ang mga bagahe na parating. Tuloy niyo pong bigyan ng wisdom ang Ma'am Dang, ang Preacher Gary, Ma'am Joyce and Sister Kay sa kanila pong gagawin pong business na ito. Dalangin ko, dakilang Diyos, maging ang Kids Read, ang pagla-lunch po nito anytime. Pangunguna po ng Preacher Jabez and Preacher Lester, together with some friends and teachers na magiging bahagi po. Dalangin ko, dakilang Diyos, ang pamilya po ni Ma'am Baby Villamiel, ang kanya pong anak na si Sarah, proteksyon at good health po. Maging ang Kuya Nori, maging ang Nanay Norma na nasa Nueva Ecija. Dalangin ko po si Ana Pulido, yung kanya pong kagalingan sa kanyang goiter. Dalangin ko, dakilang Diyos, maging ang Kuya Tatay Alexander and Ma'am Irene sa kanila pong pinaplano po na maayos ang kanilang mga papel, maging ang kanilang pagsasama. Dalangin ko, dakilang Diyos, maging si Angelica de Guzman. Tuloy niyong ilagay sa kanyang puso ang tamang kalooban niyo para sa kanya at magbigay ng priority maging sa inyong gawain.
Dalangin ko, Panginoon, si Sister Rosalinda Belen. Ang kanyang mga desisyon sa buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kapatid. Lalapit ko, Panginoon, ang buong clan ng Belen family. Ang Nanay Lydia Inocencio, Panginoon. Ang pag-iingat niyo po sa kanyang anak na nasa Singapore. Si Abdul Razak family, Panginoon. Sister Tin and Inocencio family. Dalangin ko, Panginoon, maging ang si June Santos. Tuloy niyo pong ingatan ng kanyang kalusugan at ang kanyang patuloy na recovery sa kanyang karamdaman. Dalangin ko po ang mga loved ones na Sister Dang, si Alan, si Dennis, si Edgar, and Francis Castillo, and their families in Tagum, ang Asuncion, mula po sa Davao del Norte. Dalangin ko, Panginoon, maging ang pamilya po ng Preacher Gary, ang Abilion, ang Baltimore, ang Castillo, Chua, ang Doma family, ang Halili family, Peña and Tan families. Dalangin ko, Panginoon, maging ang si Tessie Abilion, ang kanya pong pamilya na si May Abilion Halili, na meron pong karamdaman, nawa po ay maging okay na rin po sila. Maging ang Mami Carlota de Guzman, hawakan niyo po ang kanila pong anak na si JJ na meron pong karamdaman na sukat pagtatae, Panginoon. Naway maging okay na po ang batang si JJ. Dalangin ko, Panginoon, maging ang kanila pong mga anak at patuloy niyo pong hawakan maging ang pamilya po ng Sister Dang, si Cora Santos, San Jose, si Toto Castillo, ang Neng Katdula, Luz Castillo, Noemi Murray, Lourdes Castillo and their families. Lilith Rojas and her family, especially ang si Eliza Rojas, ang improve and health and protection sa kanila pong sakit. Maging ang kanilang mga anak na si Grace, si Faith, and Mercy. Dalangin ko, dakilang Diyos, maging ang si Abigail Chua, maging ang si Yen Uy Lua Madzarevic, na maging successful ang series ng surgeries sa October hanggang 7 to 22, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, maging ang Nanay Amihan, ang kanya pong uric acid. Dalangin ko rin, Panginoon, ang Tita Edith Santos, ang provision niyo po sa kanyang operasyon. Maging ang mga loved ones po ng kanilang pamilya, ang Yabot family. Dalangin ko rin, Panginoon, ang Maximo family, ang lalapit po ng Nanay LV. Lalapit ko, dakilang Diyos, maging ang aking kaibigan na si Janjahari Manalo. Mingi po siya ng inyong guidance, ng inyong pag-iingat, maging ang kanya pong financial na kinaharap. Patatagin niyo ang kanyang buhay, ang kanyang asawa, maging ang kanyang mga anak. Dalangin ko, dakilang Diyos, maging ang World Missions Conference sa October 30. Tuloy niyong hawakan ng Pastor Cornelio Datur, ang kanyang mga miyembro, at patuloy niyo pong pagpalain ang kanilang pong gawain sa Cavite. Dalangin ko rin, Panginoon, maging ang online ministries ng May Kaagapay ng MWF sa ganap po ng alas 8 ng gabi. I-bless niyo ang dakilang Diyos, maging ang mga online services ng mga churches ng bawat isa. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga patuloy niyo pong pagtugon sa mga panalangin na may mga karamdaman. Patuloy po naming inlalapit ang mga nasa kanilang tahanan, subalit walang kakayahan po para makapunta sa ospital. Nawa po ay patuloy niyo pong abutin maging ang aming mga loved ones. Ang Kuya Boy, ang Rolando Santiago, na nawa po ay makita ng doktor at para po makita ang kanyang karamdaman. Dalangin ko rin, Panginoon, ang Pastor Russell Cabarubias na meron pong pneumonia, si Gian Paldeg na meron pong leukemia, ang Tatay Efren and Nanay Lydia na meron pong diabetes and vertigo, si Fabio Felipe na meron pong colon problem, Doktora Palitang, Gar Palitang, ang kanya pong kidney failure,
Patuloy niyo pong hawakan ang kanyang kalusugan, maging ang kanila pong gawain. Si Precious Begonia na meron pong leukemia, lalapit ko rin, Panginoon, si Eliza Rojas na mag-improve ang kanyang system. Si Marife Kakam na meron pong cancer. Si Nati Balon na meron pong sakit din. At humingi po rin kami ng panalangin maging sa kanilang finances. Maraming salamat po maging sa aking mga loved ones, kay Ate Shalom, kay Kuya Marvin, ang kanila pong mga heart's desire sa Pilipinas, yung kanila pong trabaho na maging maayos ang kanilang kalusugan, Panginoon. Tuloy niyong pagpapalain, dakilang Diyos, ang mga mahal namin sa buhay na nasa ibang bansa. Tunay dakilang Diyos na wala kaming pwedeng malapitan kundi kayo lamang na nakakaabot ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat po sa pagkakataon at kalayaan ng paglilingkod. Tuloy niyo kaming bigyan ng karunungan ng maging ang inyong lingkod. Ang mga members sa silangan, Panginoon, patuloy niyo pong hamunin sa paglilingkod. Ang mga kabataan, ang mga magulang, na patuloy na magtiyaga at magtiis sa paraan ng paglilingkod na meron kami sa panahon ng pandemya. Huwag nawa, Panginoon, mawala ang init, laging may ilaw, nandoon ang kasikasiyahan sa paglilingkod. Maraming salamat po sa aking mga anak, sa aking asawa, sa mga taga-silangan members. Patuloy niyo pong i-bless ang gawaing ito. Ang lahat po ng ito ay aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Alright. Maraming salamat po. Awit pa po tayo ng isa. Pagkatapos po nito ay magtatapos na po tayo at batiin na rin po natin ang ating mga kaibigan na nakasama. When we see Christ, it will be worth it all. Ready? Go. Oft times the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair, but Christ will soon appear to catch His bride away. All tears forever over in God's eternal day. Chorus. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, Sorrows will erase. So bravely run the race till we see Christ. Number 2. Sometimes the sky looks dark with not a ray of light. We're tossed and driven on, no human help in sight. But there is one in heaven who knows our deepest fear. Let Jesus
stanza. Isa pa po. Life's day will soon be o'er, all storms forever past. We'll cross the great divide. To glory safe at last. Amen. Go ahead. We'll share the joys of heaven. A heart, a home, a crown. The tempter will be banished. We'll lay our burden down. Go. It will be worth it all when we see Jesus. Try a sin so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrows will erase. So bravely run the race till we see Christ. Praise God. Salamat po. At para po sa ating mga members, patuloy po nating ilikom ang salapi ng Panginoon at wag pong natin putulin ang paraan po ng pagpapala ng Diyos. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga salaping malilikom mula po sa mga kanilang mga tahanan. Hindi po para po ito itago, ipagdamot, sapagkat kayo nga po ang pinanggagalingan ng lahat. Kung meron kaming kinakain, meron kami pong napapaggastos, nagsusurvive kami sa araw-araw dahil kayo po ang pinanggalingan nito. Maraming salamat po sa kalakasang ibinibigay niyo po sa amin. Sa pagpapala, hindi lamang sa material, kundi pagpapalang espiritual na nagmumula po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong mga anak na patuloy pong nagpapadama, patuloy pong tumutulong at nagmamahal sa inyong gawain. Bless niyo po ang bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Alright, maraming salamat po sa mga nakasama natin. Giselle Apostol Bagaw, ang Nanay Lydia Inocencio, ang aking pong pinsan na si Ruth Digan. Maraming salamat again sa inyong choir sa Lano Christian Baptist Church. Maraming salamat po sa tanging bilang na yan. Ate Shalom from Legazpi, ito po sa US of A. Ang Nanay Lourdes Mercalesha, maraming salamat din po. Brother Nick Anthony Destor. Okay, Irene Careso, Mami Irene, or praying for you, at maging kay Tatay Alexander, pag-pray po natin yung kanila pong pag-aayos ng mga papel para po sa kanilang pamilya. Okay, ang Brother BJ Bentor, maraming salamat. Sister Agnes Casiao, Ma'am Sheila Villamiel Yabot, again, happy birthday at maraming salamat sa extension ng, anong tawag doon, yung pitcha. Okay, yung ating Maxes, salamat. At pag-uwi, Maxelas, pag-uwi ko galing Dasmariñas ay may pagkain ako. Okay? Ati Sister Alexis Salazar, maraming salamat din. And Brother Jack Villar, purihin ang Panginoon. Alright. Ma'am Baby Villamiel, maraming salamat din po. Josh and Thor. Sino to? Si Joshua. Okay. Sholit Panaligan Balana, maraming salamat po. Pilar Ella Inopia Villar, kapatid po to ni Brother Jack. Serbiliana Lee, maraming salamat din po. Sabi niya rito, good evening everyone and God bless us all. Opo, we'll continue praying for you, Ma'am Serbiliana. Ito po'y asawa po ng Pastor Mar Lim, dyan po sa San Mateo.
Panginoon. Alright, so yan lamang po. At ang hardin ng panalangin po ay babalik bukas sa ganap pong alas 5 ng hapon at makakasama po natin muli ang Preacher Gary and Ma'am Dang para po sa kanilang pong pag-aangkor ng ating gawain. Ano po, maraming salamat at pagpalain tayo ng Panginoon hanggang sa Friday po iyan at makakasama naman natin ang Preacher Lester. Alright, patuloy nyo lamang po kami ipag-pray. Ang inyo pong lingkod, ang aking pamilya, ang bawat manggagaling po dito sa Marikina going to San Mateo, may kahirapan po ang aming pag-akyat dahil nga po sa parking doon, maging ang aming sasakyan. Ano po, at patuloy po tayong ingatan ng Diyos. Again, maraming salamat po. Ito po ang Pastor Mike Digan ng The Baptist Hour, Hardin ng Panalangin. God bless us all.